Ayun, isa lang ba yung pinagpala ngayon? Ayun, aray ko. Parang kokonti lang ang pinagpala ng Panginoon ngayong gabi. Wala sa left side. Aray mo. Ayun. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon ngayong gabi. This is a prayer meeting. And bago tayo magsimula sa ating gawain, tinatawagan ko na si Brother Seki para sa opening prayer. Brother Seki, whenever you're ready, the mic is yours. Good evening, everyone. Let's pray po. Lord God, thank you for this day. Thank you sa mga blessings na binigay mo po sa amin today, Lord. And in this evening, Lord, kami po ay makikinig sa iyong mga salita. Kabayan mo po ang tagapagsalita sa gabing ito, Lord. Ni-invite ko po ang Holy Spirit. Bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge. Buksan mo po ang aming puso at isip. Bigyan mo po kami ng lakas para makinig ng iyong mga salita. Lord, Lord God, sagutin mo po lahat ng aming mga panalangin this evening, Lord. Comfort us, Lord, with your words. Patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat, Brother Seki, sa iyong panalangin. At patatagalin pa ba natin to, no? Gusto niyo ba makarinig, mga kapatid, ng isang magandang patotoo? Cheer up po tayo kung gusto po natin makarinig. Ayun. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima lang ang gusto makarinig ng patotoo. Ayun, anim. Bilang na bilang ko kayo, mga kapatid, ha? At yung mga nandiyan sa baba, maaari kayong umupo, no? Kung gusto nyong makapakinig na maayos. Ano? Yan, praise God, hallelujah. Puno na ang ating upuan. Anyway, hindi ko na patatagalin to. Tatawagin ko na si Sister Kay para sa kanyang testimony. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay at binago siya ng Panginoon? Sister Kay, whenever you're ready, the mic is yours. Andito pa si Sister Kay. Hello? Sister Kay? Kay? Nasaan na si Sister Kay? Wala po. Wala si Sister Kay. Aray ko. Paano to? Paano gagawin natin dito? Meron po siyang backup. Sino po ang backup ni Sister Kay? Ako na lang, Pastor. Ay, brother Love. Okay, sige. Pastor Yuri, whenever you're ready, the mic is... Ayun. Ay, may pa pala. Sorry. Aray ko. Naguluhan na. Okay. Anyway guys, I'm sorry for the difficulties and all of the harshness ngayong gabi. Nagkapalit-palit na tayo ngayon. Si Sister Ina pala ang backup. Ano? Sister Ina, nandiyan ka ba? I'm sorry. Sister Ina, whenever you're ready, the mic is yours na talaga to. Natulog daw si Sister Ina. Akala ko makakaligtas na ako kaya hindi ako maakyat kasi may umano na may suwalo na But anyways, actually, isa ulit siyang patotoo para sa buhay namin. At by the way pala, I miss you guys. Alis po kasi no. And joke lang. Ayun po, so I just wanted to share lang kung gaano kabuti si Lord sa buhay ng buong pamilya. Actually, before pa man na-witness ko na kung gaano kabuti, kung gaano ka-amazing, kung gaano i-grant ni Lord yung mga prayers ko. And hindi lang ako, syempre yung mga tao din nagpipray
sa akin. Actually, di ba, last prayer request, last prayer meeting, nagpa-help po ako na ipag-pray yung dad ko kasi meron po siyang maliit pa lang, parang pa lang siya sa left lungs niya. Na possible na magkaroon nga siya ng TB kasi hindi na siya bago. Gaya nga ng ulit-ulit kong sinasabi, hindi na po siya bago sa amin kasi po yung side ng dad ko is talaga sila, parang history na talaga nila yung TB. Channel 7 po siya, kapuso, joke lang. Ayun, and syempre, as a daughter, son, lalaki yarn, as a daughter po, syempre, nakakakaba yun sa part ko kasi first time ko marinig na pati yung parent ko is magkakaroon ng ganun. Alam niyo ba, sobrang maling-mali ako nung yung gabing nalaman ko na ganun yung lumabas sa result ng dad ko kasi alam niyo po bang pinag-pray ko. Palit-ulit kong, kasi nung nalaman ko siya, parang, ang sakit. Ang sakit na marinig na pati yung parent mo, na yung pinagkukunan mo ng lakas is magkakaroon ng ganun. Nung time na yun, nang nalaman ko na ganun yung result, parang, talaga ako as in sa kwarto. Tapos alam niyo po, pinag-pray ko that time na sana ako na lang, bakit sa kanila pa. Which is mali pala yung ganun. Kasi, meron na nga ako eh. 'Di ba? So, hindi na dapat pa ipag-pray yung ganung bagay. Kasi, mali siya. Na dapat pala i-motivate ko yung sarili ko na kaya yon ng dad ko. Walang imposible sa Panginoon. At, nung lang din, Monday ata or Sunday. Sunday. Kasi wala ako dito sa bahay nung Saturday. Kasi nung Saturday po is mayroon kaming team building ng mga ka-workmate ko. Kung makikita niyo po yung my days ko nung nung Saturday. Ayun po yun. And nung linggo, nung pag-uwi ko dito sa bahay, kinamusta ko kung ano yung nangyari sa second option ng test. Tapos sabi, nag-negative na daw. Grabe talaga yung iyak ko that time kasi grabe ka buti si Lord kasi 'di ba? Sino ba namang mag-aakala na yung simpleng maliit na yon na pwedeng lumaki kasi nga nasa family history namin siya. Nasa family history ng dad ko, sa side ng dad ko is nalusaw siya. 'Di ba? Parang grabe talaga yung grabe ka-amazing si Lord. Grabe pa ulit-ulit kong na-witness yung mga prayer na ginagrant ni Lord sa akin. Hindi lang sa akin, pati sa buong pamilya ko. And, bagamat meron pa din namang iniinda yung dad ko sa balakang niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero, nung nagpa-x-ray naman siya, wala namang lumalabas. And tinest din yung dugo niya, wala din namang lumalabas. Hindi ko alam kung siguro may naipit lang na ugat banda sa balakang niya. Kaya ngayon, inaasikaso ko yung sa niya, Hilot Center ba yun? Basta ganun. Yan kasi yung tawag nila doon. Parang nagbubuk ako ng mga doctors na pwede doon para sa dad ko. Kasi nahirapan din ako na makita yung dad ko na gabi-gabi parang naririnig ko yung ouch, gano'n yung iniinda niya na basta gabi-gabi talaga naririnig ko na siya parang nahihirapan, gano'n. Syempre hindi ko kakayanin. Actually kung natuloy-tuloy nga yung sakit niya na yun, 'di ba? Parang mahihina din ako kasi ilang days din talaga akong simula po nung nagpaalam ako dito sa yun. Doon po nagsimula yon yung na yan, parang down na down talaga ako. Di ako mahilig usap, kaya nga minsan lang ako dumadalaw-dalaw. Kung dadalaw man ako, silip lang siya. Hindi talaga makikipag-communicate pa, gano'n. Parang na medyo bumagsak din ako ng time na yon. Pero praise God kasi hindi siya pinahintulutan ni Lord
na lumala pa. And grabe kabuti yung Panginoon. Kasi hindi lang siya isang beses, hindi lang siya dalawang beses kumilos sa buhay ko at sa pamilya ko. Kundi pa ulit-ulit ko nakita kung gaano kabuti yung Panginoon. Kaya mga kapatid, wag tayong mangamba, wag tayong panghinaan ng loob. Oo, normal na dadating tayo sa point na manghihina talaga tayo kasi tao tayo eh. Pero wag natin hahayaan na makulong tayo doon sa point na yon. Kasi may Panginoon tayo na laging nandyan, may Panginoon tayo na lagi nating malalapitan. Bagamat tayo man ay may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, it's a normal. Kasi tinitest tayo ni Lord kung gaano yung faith natin katatag sa Kanya. And grabe yung papuri at pasasalamat ko talaga kay Lord sa buong buhay ko. Actually, dapat nga kwento na lang ako ngayon pero ako pa yung nagkikwento kung gaano kabuti yung Panginoon, diba? And ayun lang po, sobrang thankful kay Lord sa lahat-lahat ng blessings, sa lahat-lahat ng provision niya sa mga prayers ko. And ayun lang po, thank you so much po. And I miss you, Zion from... We miss you too, Sister Ina. And to all of you guys, ngayon na lang din ako nakapunta rito at busy rin ako sa ating pag-aaral. But anyway, so yun, purihin ang Panginoon sa buhay ng Sister Ina at sa kanyang buong pamilya, no? At gumagawa ang Panginoon ng mga mapaghimalang mga bagay, Yung sakit sa baga ay hindi basta-bastang nagagamot, pero nakakagawa ang Panginoon because God is our healer. Amen. Praise God and hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon at nagiging patotoo ang bawat pagsubok natin sa buhay na ating nalalagpasan, nakasama siya. Ano kaya yung paano natin siya mapapasalamatan? Bigyan natin siya ng mga papuri, pasasalamat, at talagang patunay na pagsamba. Yun lang naman ang gusto ng Panginoon sa atin. At maging loyal tayo sa Kanya. Maging faithful para sa Kanya. Pero sa pamamagitan din ng mga awitin, magagamit din ang buhay natin. At pangungunahan tayo sa ating praise and worship ngayong gabi ng Sister Luna. Sister Luna, ano kaya ang awitin na iaalay natin sa Panginoon ngayong gabi? Awitin mo na. Praise God. Ayan, thank you so much, Dr. Love. And ayan mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, at ating awitan po ang ating Panginoon ngayong gabing ito. Agaya nga ng testimony ni Sister Ina kanina, nothing is impossible talaga sa ating Panginoon. But before natin kantahan ang ating Panginoon ngayong gabing ito, let's read the word of God at Psalms 96 verses 1 to 6. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nation are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and glory are in His sanctuary. So ngayong gabing ito mga kapatid, gamitin natin ating mga boses at ating awitan ang ating Panginoon. Ayan. There's nothing, walang imposible sa ating Panginoon mga kapatid. Anything, and I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I-declare natin sa ating mga buhay mga kapatid na walang imposible sa Panginoon. If you think na posible ang mga bagay-bagay, but with God, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me.
And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. And I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith, and nothing is impossible. Whoa. And nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Yes, Jesus, I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. It's through you I can do anything. And I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Now let's declare this tonight. Mga kapatid, sabay-sabay tayo. I believe in you. Ayan, i-declare natin yan sa ating mga buhay. Hallelujah. 'Cause I believe in you. I believe. And I believe in you. I believe. And I believe in you. Yes, Jesus, we believe. 'Cause we believe in you. Through you, I can do anything. And I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 'Cause I believe in you. I believe in you. Yes, Jesus, we believe in you, Lord. Let's continue to worship the Lord tonight, mga kapatid. Because with Him, it's total, wala talagang imposible sa ating Panginoon. He is our waymaker, a miracle worker. Lahat kaya niyang gawin. All those possible things na iniisip mo, lahat yon ay posible sa Panginoon. He is working in your life even if you didn't feel it. He keeps on reaching and working, mga kapatid. Moving in the midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you, Jesus. I worship you. You are in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.
'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let's declare this, mga kapatid, that He is our waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, you are here, touching every heart. I worship you, yes, Jesus, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, Jesus. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, mga kapatid, that is our God. He is our waymaker, our miracle worker, our provider. He is a promise keeper. And if you are having na iniisip mo ngayon, it's everything is impossible. Mabigat man ang iniisip mo, mabigat man yung dinadala mo ngayon. Have the song as a declaration in your life that He will never leave you alone. He will always be your waymaker. He is our promise keeper. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Jesus, worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, waymaker, miracle worker,
We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Lord. Let's put our presence to the Lord. Lord, thank you so much for the blessings that you gave to us this evening, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at naririto po kami sa Family PR na ito. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang daan. Ikaw ang gumagawa ng daan. At sa ngayong gabi na ito, nararanasan namin yung Panginoon. Sapagkat galing man po kami sa iba't ibang lugar, galing man po kami sa iba't ibang eskwelahan, trabaho, Panginoon, naririto po kami ngayong gabi nagtipon-tipon upang purihan ka at pagsambahan ka, Panginoon. Maraming salamat sa iyong biyaya. At kami po inalangin sa ngalan ni Jesus sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. God bless you, mga kapatid. Ayan, tingin nga ng isang cheer up muna. Tingnan natin kung sino pa magising dito sa Family BR na ito. At hanapin ng din ni Pastor ang kanyang notebook. Ayan. No, hanapin ni Pastor ang kanyang notebook sapagkat nakalimutan ni Pastor. Ayan, ito na. Ayan. Ito, spoiler alert. Pwede nyo na po buksan ang inyong mga Bible sa Book of Isaiah chapter 64. Ulitin ko, pwede nyo na po buksan ang inyong Bible sa Isaiah, sa Book of Isaiah chapter 64. Ayan, bibigyan ko po kayo ng time. At syempre, as usual, sa mga... ayan, total nandito naman pala ang mga mga nakikita ko nandito talaga since then. May tanong ako sa inyo. Sino dito ang nakaabot sa Real Talk series na preaching ko? Naalala ko kasi yung yung kanta na Waymaker eh. Dati naalala ko pag kinakanta yan ni Sister Danny, no? Pag kinakanta ni Sister Danny, Waymaker, Miracle Worker, tas ginaganon ko, sabi ko, kung totoong ang Panginoong Jesus ang Waymaker and Miracle Worker, bakit ikaw hindi nagtitiwala sa Kanya? Sabi ko pa, hanggang kanta na lang ba tayo? Hanggang declaration na lang ba tayo that Jesus is the Waymaker, Jesus is the Miracle Worker, pero in times na nandun tayo sa sitwasyon na yun, ayaw na natin, hindi na natin iniisip na siya yung Waymaker, hindi na natin iniisip na siya yung Miracle Worker. Sino nakaabot sa mga ganong preaching ko? Grabe yung that time eh. No, intro pa lang, mapapaaray ka na talaga. Kasi totoo naman eh. Diba? We're declaring kapag kinakanta natin na Waymaker, Miracle Worker, ibig sabihin, naranasan natin. Ibig sabihin, alam natin that Jesus is the Miracle Worker. Ibig sabihin, alam natin na siya yung Waymaker, siya yung gumagawa ng daan. That's why we declare it. Hindi natin kinakantayan dahil lang uso. Hindi natin kinakantayan kasi masarap lang sa tenga. Kinakanta natin kasi naranasan natin. Ganoon naman talaga sa praise and worship. We praise because we feel. Na-feel natin yon, naramdaman natin yon. Amen? Amen. Yan. Pero ngayon, may tanong ulit ako. Siyempre, kung dati nasa Real Talk series tayo, ngayon nasa series tayo na question verse. Ayan. Ayan. May tawag na ako sa series na to. Question series. Ayan. Unang tanong ko, or ang tanong ko ngayong gabi, gaano kalaki ang tiwala ninyo sa ating Panginoon? Let me ask you, gaano kalaki ang tiwala ninyo sa ating Panginoon? 100% amen, hallelujah. 100% praise God. Napakalaki niyan. Nakakatuwa. 100% amen. So may tanong ako sa inyo. Kapag sa oras ba ng kagipitan, sino nilalapitan? Sino nilalapitan natin? Sa panahon ng kawalan, si Lord. Jesus, amen. Ito, hindi ko alam, hindi ko nilalahat, pero yung iba dito, kapag sa araw ng kawalan, pag sa mga oras ng kagipitan, mas pinipili nila lock room ang sarili sabay makikinig ng mga sad songs. Yung iba sa atin dito, sa oras ng kagipitan, sa oras ng kawalan, mas pinipiling magalit kaysa lumapit sa Panginoon. Don't worry, ako yun. Ako yun. Mga kapatid,
Ngayong gabi, bakit ko pinapabukas sa inyo ang Isaiah 64? Babasahin natin ang panalangin ng propetang Isaiah sa ating Panginoon. Babasahin natin at pag-aaralan natin ang Isaiah chapter 64. Ang panalangin sa panahon ng kawalan. Ang Isaiah chapter 64 ay hindi isang masayang awitin, kundi isang matinding iyak at pagtapat sa ating Panginoon. Ipinapakita nito sa atin ang panalangin ng isang bayang nasa gitna ng pagguho ng spiritual na pagkasabog at pisikal na pagkasira. Sa panahon na nararamdaman natin ang distansya ng Diyos, ang panalangin na ito ay nagtuturo sa atin kung paano magpatuloy sa pag-asa. Some of us dito, kapag naranasan natin yung pag-fall natin, ayaw na natin bumangon o hindi natin alam kung kanino tayo lalapit, and yun yung nakakasad sa atin. Pag sa mga time na malungkot or sa mga time na akala natin napaka-sinful natin, ayaw na natin mag-pray. Bakit? Anong feeling natin? Bakit ayaw natin minsan mag-pray? Kasi feeling natin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Feeling natin hindi tayo papakinggan ng ating Panginoon sapagkat tayo makasalanan. Sino ba dito ang hindi makasalanan? Feeling natin hindi tayo papakinggan ng ating Panginoon dahil napakalungkot ng buhay natin na pinapakinggan lamang ng Panginoon ang mga taong masaya. Pero hindi yan totoo, mga kapatid. Puro tayo miracle worker, puro tayo way maker, pero yung pagtitiwala sa Diyos, napakaliit. If we can declare that Jesus is the miracle worker, if we can declare that Jesus is the way maker, ibig sabihin, naramdaman mo yun. Ibig sabihin, kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, you still declaring that Jesus is the miracle worker. Still, kapag nandun ka sa scenario na yun, na nahihirapan ka, na nagumuguho ka, you still believe or you still declare that Jesus is the miracle worker. Hindi ako magpapatalo sapagkat ang Panginoon ko ay miracle worker. Ang problema minsan hindi. Mas pinipili nating sumabay sa agos ng mundo. Mas pinipili nating gumuho na lang din talaga. Familiar kayo sa Isaiah 64? Familiar sa Isaiah 64? Sa mga nagde-devotion dito. Sister Luna, amen. Sister Luna? Si Sister Luna lang din. Ayan, baka hindi familiar yung iba. Ulitin ko, ang sa Isaiah 64 po ay hindi isang awitin, kundi isang tapat na pag-iyak sa ating Diyos. Tapat na panalangin sa ating Diyos. Isa yan ay ang panalangin ng matinding paghingi sa presensya ng Diyos, no? Ang panimula ng Isaiah 64 ay isang desperadong pagsamo na muling ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ito ay panalangin na hindi nagtatago ng kagustuhang maranasan ang kanyang presensya sa paraang makikita at nararamdaman. Sabi pa sa Isaiah chapter 64 verse 1, o sana ay punitin mo ang kalangitan at bumaba ka upang ang mga bundok ay mayanig sa iyong harapan. Di ba? Sana ay punitin mo ang kalangitan at bumaba ka upang ang mga bundok ay mayanig sa iyong harapan. Nagsusumamo na si Isaiah. Grabe na yung prayer ni Isaiah, umiiyak-iyak na siya. And remember, sa mga hindi po nakakilala kay Propetang Isaiah, Prophet Isaiah ay isa sa mga masasabi mong walking Bible nung unang panahon. Grabe mag-pray si Isaiah. Grabe niya ka-memorize ang Torah. So dito alam ko ano yung Torah. Bible. Bible says panahon natin. Scripture. Kasulatan. That is Torah. Grabe ka-memorize ni Isaiah yan. Pero bakit nararanasan niya na parang kundi na madidepress na lang? Siguro kung may Facebook pa si Prophet Isaiah that time, siguro wala na siyang profile. Sa sobrang ano niya. Siguro naka-ano na siya. Naka-delete profile na siya. Kung may Facebook lang si Propetang Isaiah, nakakalungkot. Nalulungkot siya sa panalangin. Grabe na yung pagsusumamo niya. Ang paggingi ng presensya niya sa Diyos. Ang panalangin ay nagsisimula sa isang sana na nagpapayag ng matinding pananabik.
Parang alam mo yung mga panahon ni Crisostomo Ibarra. O aking Maria Clara. Di ba? Matinding pagsusuma mo. Oh Lord. Di ba pag sinabi mo kasi yung, aking mahal, pansinin mo naman ako, i-unblock mo na ako, promise friends lang kami. Matinding pagsusuma mo. Pag matinding pagsusuma mo ng paghingi ng presensya ng isang bagay o isang tao o ng isang Panginoon. Ibig sabihin that time, grabe yung pagsusuma mo ni Prophet Isaiah. Nakakasabay po ba tayo? Prophet Isaiah is Prophet Isaiah. Siya ang nag-prophesy about Jesus, pero that time ni Isaiah 64, grabe yung pagsusumamo niya sa ating Panginoon. Sa ating panalangin, dapat tayo magkaroon ng ganitong uri na tapat at malaking kahilingan. Amen? Kumbaga, kung magpe-pray ka man, huwag na yung, Lord, gusto ko ng Lord, gusto ko ng ganito. Gusto ko ng buhay ng ganito, Lord. Gusto ko ng ganito. I-declare mo na. Hingin mo ng presensya ng Panginoon, Lord. Gusto ko maging pastor, pray mo. You wanna pray for it. I-breakthrough mo na yan. Amen? So nagganon tayo sa ating panalangin, mga kapatid, tulad tayo ni Prophet Isaiah. Na dapat tayong manalangin para sa pagmamahalas ng presensya ng Diyos na nagpapayanig sa ating mga problema. Yun yung i-pray natin. At magdadala ng tunay na pagbabago sa ating buhay at sa ating lugar, sa ating bansa. Nakita niyo po ba yung news? Naka-live ang isang kapitan pinagbabaril. Yung kapitan ng Digos, nakakalungkot kaya. Just telling the truth. Hindi natin alam. Kung truth ba yun, hindi natin alam. Hindi naman ako taga Digos eh. Hindi naman kilala mayor nila dun eh. Mayor nga ng Cebu, di ko kilala eh. Mayor ng Zamboanga kilala, pero mayor ng Cebu, di ko kilala. Hindi natin alam, pero grabe yung nangyayari. Hingin mo ng presensya ng ating Panginoon. Pray. Magsumamo ka. Hingin mo. Hilingin natin na makita ang kanyang kalawalhatian muli. Tulad ng nangyari sa Isaiah 64 verse 1. At syempre, kung kaya natin magsumamo na, oh Lord, dapat, no? Ang panalangin ay dapat buong pusong pag-amin din ng kasalanan at pagkukulang natin. Ganun ang prayer. Kung kaya mong magsumamo kay Lord, kaya mong aminin yung kasalanan mo. I give you an example. Di ba kanina ginawa nating examples? Oh, mahal ko. Promise, friends lang kami. Dapat marunong ka din magsumamo ng kasalanan. Dapat marunong ka rin aminin ng kasalanan mo. Pasensya na. Hindi ko agad sinabi sa'yo. Pasensya na, hindi ko agad sinabi sa kanya na may jowa na ako. Marunong kang umamin ng pagkukulang mo. Ang ikalawang punto ay ang pinakamahirap ngunit pinakamahalagang bahagi ng tunay na panalangin. Ang pag-amin, kinikilala ng propeta na ang dahilan ng kanilang pagdarusa ay ang kanilang sariling pagkukulang at kasalanan na nagbunga ng paglayo mula sa Diyos. Sabi pa sa Isaiah 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming katuwiran ay parang maruming damit at kaming lahat ay nalalanta na parang dahon at aming mga kasamaan ay umaanot sa amin na parang hangin. Kita niyo ba yung pag-amin ng propetang Isaiah? Hindi siya nagdadalawang isip. Alam niya na sila ang problema. Sapagkat kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming katuwiran ay parang maruming damit. Lahat sila ay naging marumi. At yun yung naging dahilan bakit lumayo sa kanilang Panginoon. Amen. Yung naging dahilan ba't lumayo ang Panginoon kina propetang Isaiah dati. Sapagkat sila ay parang mga maruruming bagay na. At lahat ng kanilang ginagawa ay parang isang maruming basahan na lang. Familiar ba ang verse? Some of them is dinideclare tong verse na to eh. Sabi pa ng Isaiah 64:6 that our righteousness is made like a filthy rags. Pero di alam yung context. This is the context now. Well, thank you. This is the context of that verse. It's about prayer.
It's not only about being righteous, about prayer yan, kapatid. Na minsan tayo, hindi na natin nalalaman. Na tayo na pala nagiging dahilan minsan bakit lumalayo ang ating Panginoon. Pero ngunit tulad ng sinabi dong point 1, kailangan mo lang magsumamo ng presensya muli ng ating Panginoon. Hindi tayo makalapit sa Diyos ng may katapangan kung hindi tayo lalapit ng may kapakumbabaan. Tinuturuan tayo ng talatang ito na kilalanin ang ating katuwiran. Ang ating mga sariling mabubuting gawa ay walang halaga kumpara sa perpektong katuwiran ng Diyos. Sa panalangin, inahayak natin ang ating pagiging maruming damit at sinasabi natin, Panginoon, dahil sa aming kasamaan, no, kami ay nagpapalayo, kami ay humihingi ng iyong paglilinis sa pagpapatawad. Alam nyo, pero alam nyo, minsan anong prayer natin? Ito, tamaan ang dapat tamaan eh. Lord, naging mabuting bata naman ako, Lord. Lord, naging mabuting asawa naman ako, Lord. Lord, naging mabuting asawa, naging mabuting tao naman ako, Lord. Bakit ako? Huh? First of all, the reason why Jesus saved you kasi hindi kang mabuting tao. Nagkasala ka. Minsan, binabribe natin ang Panginoon ng sarili nating ginawang mabuti. Lord, naging mabuting bata naman ako, Lord. Bakit ganito, Lord? Naging mabuting ganito naman ako eh. Umamin ka, Lord, nagkulang ako. Kung hindi mo alam kung saan ka nagkulang, well, sabihin mo, Lord, kung saan man ako nagkulang, patawad po. Baguhin mo, disiplinahin mo ko, Panginoon. Kasi always remember, hindi lang gagawin ng Panginoon ng ikakasama mo. Wala. Kasi hindi siya ganun. Mahal ka niya. Ito ang tanging daan upang panumbalik ang matalik na ugnayan sa Diyos. For some of us, hindi mo na kailangan yan. Amin ba? Hindi na. Para saan ba? Mabuti naman ako. Gabi-gabi ako na sa GC Zion eh. Pag nag-aas si Pastor Fish, ay, sagot ako ng sagot. Grabe ako sumagot eh. Wow. Pero pag broken kay GF, pag broken kay BF, pag broken kay ganito, pag pinagalitan ni Mama, pag may problema, hindi lumalapit kay Jesus. Yung prayer sabay, Lord, naging mabuti naman ako. Pero pag nagtatanong sina pastor dito, nagtatanong yung pastor sa simbahan, grabe sumagot, no? Akala mo magiging pangalawang Enoch na kukunin ng Diyos. Sa sobrang banal sumagot. Sorry total mga kapatid, but this is the truth. We should pray like Prophet Isaiah. Si Propetang Isaiah, mga kapatid, 64 chapter bago niya to sabihin. Ibig sabihin, ginamit na siya ng Panginoon. Ngunit inamin niya sa kanyang panalangin na siya ay nagkasala. Remind ko lang sa inyo mga kapatid, remind ko lang sa atin na hindi porket marami kang alam na Bible verse, napakarami mong alam about theology, ikaw na yung pinakaangat na may karapatan ka nang sabihin sa Panginoon na mabuti ka naman. Naging mabuti ka kasi naging mabuti siya. That's it. Never ka naging mabuti by your own. Naging mabuti ka kasi pinakitaan ka ng kabutihan ng ating Panginoon. Dapat marunong tayo ng marunong tayong umamin ng ating pagkasala, ng ating kasalanan. Sabi pa dito ng mga lalaki, Pastor, yung mga babae lang naman di marunong tumanggap ng kamalian. Wala naman pala sinabi. Si Pastor lang pala. Sorry. Inom lang muna tubig si Pastor. Saglit lang. Amen. And for the last, ang panalangin ay paghawak sa pangako ng Diyos bilang tagapaglikha at Ama. Dito na papasok yung kanta kanina. Miracle worker, waymaker, miracle worker, promise keeper. Promise keeper pala si Lord eh. Ba't ka nangangamba? Duh. Grabe, pag simbahan na tumatalon ba nung lay hands? Lay hands. Promise keeper, Lord.
Pag umaawit na praise and worship, umiiyak pa, "Oh, Lord, you are my promise keeper, Lord. You are my miracle worker, my way maker. We declare it with all our mouth, with all our heart, Lord, and we declaring that you are a miracle worker, promise keeper." Pero nung nagka-problema, ang lumalabas sa bibig, galit sa Panginoon. Kasi nga daw mabuti siyang tao. Kasi nga daw perfect naman daw yung attendance niya sa simbahan. Nakakatawa lang pakinggan. We're singing a miracle worker, promise keeper. But hindi natin kayang magtiwala sa kanya na siya ay promise keeper. Nakakalungkot. Nakakalungkot kasi nakakatawang pakinggan. Sa kabila ng kanilang pagkukulang, hindi nawawala ang pag-asa ng mga mananampalataya. Ang huli bahagi ng panalangin ay isang matibay na pagdedeklara ng kanilang relasyon sa Diyos. Siya ang tagapaglikha at tayo ang kanyang nilikha. Sa huling punto na ito, tayo ay nanalangin hindi bilang mga estranghero, kundi bilang kanyang mga anak. Tayo bilang Kristiyano, nananalangin tayo hindi bilang mga estranghero na akala mo humihingi ng piso sa mga stranger dyan. Pag nagpipray tayo bilang mga anak. Bilang mga anak. Sabi pa sa Isaiah chapter 64 verse 8, "Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ang aming Ama, kami ay putik at ikaw ang aming magpapalayok at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay." Ito ang perpektong panalangin ng pagsuko at pagtitiwala. Sa halip na magtanong bakit sa Diyos, sinasabi sa atin, gawin mo ang iyong kalooban. Kinikilala natin na siya ang magpapalayok or potter at tayo ang putik or clay. Kahit na wasak ang ating buhay, may kapangyarihan siyang muli tayong hulmahin at gawing bago. Sa panalangin, isinusuko natin ang ating kontrol at inihiling sa kanyang gamitin ang kanyang kamay upang ayusin at kumpletuhin ang ating buhay ayon sa kanyang desisyon. That's the prayer. That's how you pray. First, ano yun ulit? Humihingi tayo ng presensya niya. Pangalawa, inaamin natin at ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan. Pangatlo, pinagkakatiwala natin sa Kanya lahat. Napakaganda naman talaga mga kapatid kapag alam natin kung paano mag-pray. We feel safe kapag nagpe-pray tayo sapagkat alam natin nandiyan ang Panginoon. Pero sana mga kapatid, ito lang ang hinihiling ko sa inyo. Kung kaya nating kilalanin ang Panginoon, magtiwala naman tayo sa Kanya. Kasi you cannot just declare something na hindi mo naman pala pinagkakatiwalaan. Para mo lang sinabi sa sarili mo na ang gwapo-gwapo mo, pero pagdating ng gabi, insecure ka sa sarili mo. Hoy, ano ka? Baliw. Pag umaga, grabe, gwapo ko. Sheesh, gwapo ka. Grabe naman, mala ano naman to, Daniel Padilla. Tapos pag gabi umiiyak ka kasi pangit ka. Ano ba talaga? Kahit siguro ibon maguguluhan sa iyo eh. Amen? Amen. If you can declare that Jesus is miracle worker, if you can declare that Jesus is a way maker, if you can declare that Jesus is a promise keeper, and then magtiwala ka. Declare ka ng declare, ayaw mo magtiwala. Amen? Kapag nagpe-pray tayo, may tiwala tayo sa Kanya. At kung feeling man natin lumalayo siya, edi aminin natin na tayo nagkasala. Ano bang ginawa natin? Aray ko nga, sabi ng bata sa labas. Aray ko, ang sakit. Alam ko some of you hindi nagugustuhan ng ganitong klaseng topic, pero wake up. Hindi na tayo mga bata para mas ano ba gusto natin? Genesis 1:1 in the beginning. Gusto niyo ba ituruan ko pa kayo ng creation? It's time to wake up.
Wake up to reality, mga kapatid. Especially sa iilan dito na hanggang bibig na lang ata ang pagdedeklara na promise keeper siya. Conclusion, ang panalangin ayon sa Isaiah ay isang proseso ng pagiging tapat at totoong tao sa harap ng Diyos. Ulitin ko, tapat at totoong tao sa Diyos. Tapat at totoong tao sa Diyos. Tapat at totoong tao sa Diyos. Hindi yung binabribe mo siya. Hindi yung sinasabi mo kung ano yung mga nagawa mong mabuti. Hindi yung sinasabi mo kung gaano ka katalino. Maging tapat at totoo ka sa harap ng Diyos. Yun ang proseso ng panalangin. Ito ay pagsigaw para sa kanyang presensya, pag-amin sa ating pagkukulang at pag-ako sa kanyang pagiging ama at tagapaglikha. Patuloy tayong mananalangin ng may ganitong lalim at pananampalataya. Di yung magpe-pray na lang, Lord. Lord, nag-evangelize man ako ng 4 times this week. Nag-praise and worship ako sa Zion ng 3 times. Lord, nag-opening prayer din ako ng mga 2 times ata yun, Lord. Nag-attend din ako ng meeting. Lord, pumunta ako ng simbahan. Wala akong absence since day 1 this month. Nag-tithes po ako, Lord. Siguro mga 5,000 na ata, Lord, o 6,000 na ata, Lord. Malaki-laki din, Lord. 10% ko din yun, Lord, no? Pero okay lang, Lord. Para sa'yo naman, Lord. Lord, don't bribe. Maging tapat at totoo ka. Ano bang ibig sabihin ng kapatid pag naging tapat at totoo ka? Kung babasahin natin ang buong Isaiah, isang hinihiling ng propetang Isaiah, ang iligtas sila sa panganib. Ang pagiging tapat at totoo ay sasabihin mo rekta kung ano yung kailangan mo sa harap ng Diyos. Kung gusto mong umiyak sa harap ng Diyos, umiyak ka. Huwag kang umastang matibay ka kung gusto mong umiyak. Kung may gusto kang hilingin sa Panginoon, humiling ka. Di mo na kailangan sabihin kasi alam ng Panginoon kung ano yung mga bawat isang ginawa mo. Kaya nga binayaran niya yung iba dyan, di ba? Amen? Kaya nga binayaran niya yung iba sa mga ginawa mo eh. Kasi alam niya na kung ano yung ginawa mo. Di mo na kailangan isa-isahin sa kanya yan. Yung mga mabubuting ginawa, maging tapat at totoo ka lang. Uulitin ko, maging tapat at totoo ka sa harap ng ating Panginoon kung ikaw ay gustong manalangin. Pag gusto mong manalangin, maging tapat at totoo ka sa harap ng Diyos. Hindi mo kailangan plastikin ang sarili mo. Pag umiiyak ka, umiiyak ka. Pag gipit ka, gipit ka. Pag problemado ka, problemado ka. Pag galit ka, galit ka. Pag dismiyado ka, maging tapat at totoo ka sa harap ng ating Panginoon. Yan ang proseso ng panalangin na sinabi sa Isaiah 64. Sana maintindihan natin. Amen? Amen. So, ang ganda lang talaga pag-aralan ang Isaiah 64. Isa nga malaking cheer up sa mga nakikinig pa. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Bibiro lang. So, ayan, to God be all the glory at may natutunan tayo sa ganitong topic. No? Actually, this kind of topic para lang tayo si Lebron Labrador, no? Na motivational speaker. Pero tayo in a spiritual way. No? So, magising tayo sa katotohanan na yan ang panalangin. Total prayer meeting naman ito. Yun yung panalangin na. Ulitin ko ang panalangin ay hindi po yung nagbabribe sa Panginoon na Lord, kasi ginawa ko to, Lord, kasi ginawa ko yung umamin ka na may pagkukulang ka, humiling ka ng presensya niya at sutin mo kung ano yung will niya. At yun ang panalangin. Okay? Hindi na bibili ang panalangin, hindi nagigain ang panalangin kasi ang blessing ng Panginoon ay hindi mo kailangan bilhin, hindi mo kailangan gumawa ng kahit na ano. No, hindi ganun nag-work 'yon. No, it's all free for us. Pero
Ay, yun yung pananampalataya natin. Okay? So kung magbabasa tayo ng Isaiah 64, hindi lang about dun sa righteousness ha, yung filthy rags, hindi lang about doon sa pattern, basahin ng buo para maintindihan ko ano yung context ng topic na yun. So to God be all the glory at sa naway may natutunan po kayo patungkol sa ating panalangin at binabalik ko na po ang mikropono kay Dr. Love. Dr. Love. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano? Paano ba tayo mananalangin sa Panginoon? Mayroong pagmamakaawa at mayroong paglalabas ng sarili mo, paglalahad ng iyong sarili sa Panginoon. Kung ano yung mga kasalanan nating mga nagawa, kung gaano tayo karumi sa harapan niya. At tayo niya tayong linisin. Amen and amen. Praise the Lord. Sino po ang sa prayer request? Ayun. Anyway guys, maraming salamat sa mga nag-stay rito at magandang gabi sa inyong lahat. At ngayong oras na to ay babasahin na namin ng inyo pong mga prayer request ay yung gabing ito. And hindi ko alam kung sino yung mangunguna sa pananalangin. Okay. Lead for the prayer request. Pakichat po sa akin kung sino po yung para sa prayer request. Kung kayo po ay may mga panalangin, pwede nyo pong isend sa mga admin po ng Zion Family. And ako na lang ang mananalangin. Sige. Sige, ako na lang daw po ang mananalangin. Maraming salamat po. And basahin natin. Sige. Hindi na natin ito patatagalin. Basahin na natin itong mga prayer request. Bago tayo magbasa ng mga prayer request or prayer items, tayo muna po ay manalangin base sa ating mga natutunan ngayong gabi. Hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Lord sa lahat po ng bagay na inilalahad niya po sa amin, Panginoon. Lord, wala po kami, kulang pa po kami sa kaalaman, Panginoon. Bagkus, kayo po ang magtuturo, kayo po ang magtutuwid sa amin pong mga ligong gawain. Panginoon, patawarin niyo po ang aming mga sala, Panginoon. Dahil kami po ay nabubuhay pa rin po sa amin pong mga laman, pero Panginoon, kayo po ang nabubuhay sa aming espiritu, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord, dahil binigyan niyo po kami ng karapatang maging anak po ninyo. We thank you, God, dahil Panginoon, hindi niyo po kami kinakalimutan, hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord, sa bawat salita po na namumutawi po sa inyong bibig, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, na anuman po, Panginoon, ang gawin po namin dito, Lord, sa platform na ito, Panginoon, or sa amin pong mga sariling mga buhay, Panginoon, ay kayo po ang amin po, Panginoon, maging guide, maging gabay po namin, Panginoon, sa lahat po ng aming mga gawain. At kaya, Panginoon, kami po ay nananampalataya sa inyo, O Diyos, na kayo po ay may gagawin. Kayo po ay mayroon pong gagawin sa aming buong buhay, Panginoon, na lahat po ng aming mga panalangin na inyo pong diringgin. Sapagkat kung sino man, Panginoon, na nanalangin na mayroon pong bagbag na puso at nakafocus sa inyo, Panginoon, inyo pong diringgin. Kung ilalahad po namin ang lahat po ng ito, Panginoon, sa inyo, Lord. Dahil tunay nga, Panginoon, kayo po, Panginoon, ay hindi po binging Diyos. Kayo po, Panginoon, ay tumutupad po ng inyong pangako. Kaya, Panginoon, nandirito kami ngayong gabi, Panginoon, para ipanalangin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na may mga kahilingan, mayroon, Panginoon, na mga marami, Panginoong isipin, Panginoon. Nawa po sana, Lord, kayo po ang maging katuparan po ng mga panalangin ito. Tinadalangin ko po sa inyo ang panalangin po ng Brother Zeki para sa kanyang spiritual growth, protection, para sa kanyang family, friends, and Amira, at sa kanya, Panginoon. Wisdom and knowledge, guidance and comfort, peace, stronger faith and patience and strength every day, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, Panginoon. Katuparan po sa panalangin ng Brother Zeki, Panginoon.
Dahil tunay nga Panginoon, kung kami po Panginoon ay humanap, kami po ay makakasumpong. Maraming salamat po Lord sa inyo pong mga pangako. Para sa pangalawang pananalangin Panginoon, ni Brother Leo Panginoon, kay Brother Leo ang panalangin, prayer po for spiritual growth Panginoon and protection na rin po Panginoon para sa kanyang pamilya. At lagi mo po siyang gabayan Panginoon sa kanyang pag-aaral at bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge. Yan po ang panalangin po ng Brother Leo. At kiniklaim po namin Panginoon ang katuparan po ng kanyang mga panalangin. At prayer niya rin po Panginoon kay Sister Clover Panginoon sa kanyang spiritual growth, protection na rin Panginoon sa kanyang mga pamilya, kaibigan at sa kanyang sarili Panginoon. Protection niyo po siya Panginoon dahil kayo po Panginoon ang kanilang the protector Panginoon. Ang mag-iingat sa kanilang mga buhay Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. At kayo po Panginoon ang gumagalaw, gumagawa sa kanilang mga buhay Panginoon. Kay Sister Nali Panginoon para sa kanyang panalangin, sa kanyang tatay Panginoon at sa kanyang pamilya Panginoon na maging mabuti ang kanilang mga kalusugan Panginoon, kalakasan ng kanilang pangangatawan upang magawa Panginoon ang kanilang mga gawain sa araw-araw Panginoon. At sa buong Pilipinas na makarecover Panginoon sa mga disaster and calamities na dumating Panginoon dito sa aming bansa Panginoon. At sa gobyerno Panginoon na punong-puno ng korupsyon Panginoon. Panginoon, ibinababa po namin ang aming pong sarili Panginoon upang dinggin niyo po kami Panginoon. Hindi lang po Panginoon, ito Panginoon ay panalangin po ng isang tao, kundi panalangin din po ito Panginoon ng bawat Kristiyano Panginoon na nananalig sa inyo Lord. Maraming salamat po Lord sa katuparan po Panginoon na aayusin niyo po ang aming bansa, O Diyos. At kayo po ang magiging gabay po namin Panginoon at sino man Panginoon na may takot po sa inyo Lord ay pangunahan niyo po Lord upang ituwid, ilantad Panginoon ang lahat po ng mga bagay Panginoon ng anomalya, katiwalian sa bansa, sa gobyerno po namin Panginoon. At gobyerno and sa kanyang puso, sa puso Panginoon ng sa kanyang puso Panginoon at kay Sister Nali Panginoon sa kanyang mga kapatid at sa kanyang kalusugan din Panginoon at sa kanyang upcoming volleyball tournament Panginoon na darating Panginoon, patatagin niyo po ang kanyang pangangatawan, palakasin niyo po upang mapagtagumpayan niya Panginoon ang lahat po ng ito Panginoon sa kanyang turnamento. At sa kanyang nanay na hipuin po ng inyong banal na espiritu Panginoon na matutong lumapit sa inyo Panginoon na mayroon po Panginoong bagbag na puso Panginoon. At sa kanyang puso rin Panginoon na magkaroon din Panginoon ng katalinuhan, ng wisdom po na nanggagaling sa inyo na sa kanyang gaganapin Panginoon na exam niya bukas Panginoon. At kay Sister Kay Panginoon, panalangin po niya na mayroon ng wisdom, knowledge, and protection, peace, and good health sa kanilang pamilya, friends, at sa partner po niya rin po Panginoon. Pero din niya po Panginoon sa mga Christians sa Nigeria, Panginoon ng mga pinagpapatay Panginoon. Lord, alam po namin Panginoon na kami po ay lumalakad Panginoon ayon sa aming pananampalataya, O Diyos. Kaya Panginoon, ano man ang mangyari sa buhay ito Panginoon, kayo po ang aming inaasahan, O Lord. Mamatay sa buhay Panginoon, kami po ay mananampalataya, kayo po ang magliligtas po sa amin. Dahil ang buhay po namin dito Panginoon ay temporary lang. At ang tunay na buhay na iniaalay niyo po sa amin ay dyan po sa kalangitan. Dahil walang hanggan ang inyong pong buhay na ibinibigay po sa amin Panginoon. At sa mansulok Panginoon na pinapersecute Panginoon ng mga Christians Panginoon. Lord, alam niyo po Panginoon ang laman ng puso ng bawat isa Panginoon. Patid niyo po ang lahat po ng aming ramdam Panginoon, ang aming pong ginagawa Panginoon. At kayo po Panginoon ang aming magiging kaligtasan Panginoon. Sa kanyang kalusugan Panginoon, sa kalusugan ng kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan Panginoon, at sa aso niya Panginoon na may sakit Panginoon. Sana po mabilis na pong gumaling ang kanyang aso, Panginoon, at sa kanyang kaibigan na si Jomar Panginoon na mas patatagin Panginoon ang kanyang pananampalataya sa Panginoon.
sa inyo, Lord, ano? Kayo po ang nagbibigay ng pananampalataya sa isang tao, Panginoon. Kaya, Lord, nananampalataya kami, Panginoon, na kayo po ang magbibigay ng faith sa kaibigan po ng Sister kay Panginoon. Hallelujah. At sa mga pinagdadaanan nila sa pamilya nila ngayon. At kay Sister Ina, Panginoon, dalangin niya po, Panginoon, ng kanyang tatay, Panginoon, malubusan na pong gumaling sa kanyang sakit, Panginoon, proteksyon at good health, Panginoon, sa kanila, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, lalo na po kay Sister Ina, Panginoon. And wisdom and knowledge and safety for their family, for their whole family, Panginoon. And sa Lilim family din, Panginoon, Zion family and We Play. Sa lahat po, Panginoon, family sa We Play, Panginoon, ng Sister Ina, Panginoon. Kay Dre, Ate I Love You, Ate Hangge, Ate Jaja, Ate Zev, Kuya Carl, Sir Kelvin, Sir Jumer, and Sir Luigi. Nawa po sana, Lord, kayo po ang kanilang maging gabay, Panginoon, sa kanilang kalakasan, lalong-lalo na sa kanilang spiritual, Panginoon. Physical, spiritual, mental health, Panginoon, kayo po ang maging gabay po nila, Panginoon. And lastly, Panginoon, kay Sir Kohi, Panginoon, maging motivated sa kanyang puso, Panginoon, ang paglilingkod po sa inyo, O Diyos, na maging mas matatag, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, O Diyos. Ma-cultivate pa, Panginoon, ang kanyang karunungan sa pag-alam, Panginoon, sa inyong mga sa inyong mga katuruan, Panginoon. At let the fire, in his heart na, Panginoon, sa kanyang pagmi-ministry ay yumabong, Panginoon, lumakas, Panginoon, ang kanyang pananampalataya sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, kay Pastor Yuri, Panginoon, sa aking panalangin, na bigyan mo pa po siya ng maraming karunungan, Panginoon. Bigyan mo po siya ng maraming courage, Panginoon. Maraming mga kaluluwa pa, Panginoon, na maakay, O Diyos. At sa lahat po, Panginoon, ng nandito, Panginoon, ngayon, dalangin ko po na tuparin niyo po ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, na kung kami, Panginoon, ay mananalangin na mayroon pong pananampalataya, ay inyo po kaming diringgin, Panginoon, na mayroong pagpapakumbaba, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat po ng aming mga panalangin ay iniaalay po namin sa inyo, O Diyos. Wala po kaming ibang inaasahan kundi po ang inyong kalakasan, kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. At ang katuparan nito ay dinadalangin po namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God and hallelujah. Maraming salamat po, mga kapatid. At ngayon, bago matapos ang ating gawain, pakinggan muna natin ang isang closing song na ibibigay sa atin ng ating kapatid na si Sister Nali. Sister Nali, whenever you're ready, the mic is yours. So good evening everyone. Let's sing a song, but before that, basahin muna natin yung Psalms 107 na sinabi, verse 1, sinabi dito, give thanks to the Lord, for he is good, his love endures forever. What amazing naman, 'di ba, na ating Panginoon ay always been so good to us and always been so majestic na gagawin niya yung promise niya sa atin at yung mga bagay na hindi na yung mga miracle workers na ginawa niya sa buhay natin, 'di ba? And the title of the song is Been So Good by Elevation Worship. So, here we go. I call you faithful for the promise you have kept and every need you have met. Lord, I'm so grateful. You're with me every step, and I never will forget.
And when I think of how you bless me, how your hands will never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs you have written, and I know you're able, and my eyes will have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hands will never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, oh, Jesus. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Oh, oh, I just wanna thank you, Lord. Oh, oh, I just wanna thank you, Lord, 'cause you have been so good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. Praise God, hallelujah.
Because the Lord is so good to us. Ano? Na mabuti ang Panginoon sa atin. Ano man tayo, gaano man tayo karumi, gaano man tayo kamakasalanan, gaano man tayo, kahit hindi tayo katanggap-tanggap ay tinanggap niya tayo. Sino ang makapagsasabi sa atin na hindi tayo minahal ng Diyos? Sino ang makapagsasabi kung hindi mabuti ang Diyos? Mabuti ang Diyos sa atin. Palagi, araw-araw, minuminuto, segundo, sapagkat tayo ay nabubuhay ayon sa kanyang presensya at sa kanyang hininga, tayo ay kanyang binigyan ng buhay. Amen and amen. Praise God and hallelujah. Mga kapatid, mabuhay ang Panginoon, ang Diyos na buhay, ang Diyos na magpakailanman, ang Diyos na umpisa at ang katapusan. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan sa buong sanlibutan. Amen and amen. Hallelujah. At ngayon mga kapatid, kung sino yung mga nandito pa sa ating Family VR na naghihintay sa ating announcement, ano? At sa mga tao dito na mga hindi pa nakakapakinig ng minsan or mga na-miss out kayo na mga event or mga program ng Zion Family, ay ngayong gabi ay kanilang ilalahat sa inyo kung ano yung mga gawain ng Zion Family every day and every week. Ano? So yun. Sino na ngayon na magsasabi niyan? Brother Zeki, total ikaw naman na nag-send yan. Ikaw na rin ang magbasa niyan. So Brother Zeki, pakibasa mo na yan. Ayan, good evening everyone. Sorry po, natatawa ko kay Sir Sik. Ayan, thank you so much, Dr. Love. Ang cute kasi ni Sir Sik eh. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Dr. Love, sa pagbibigay ng oras na ito. Ayan, ang gulo ko. Ayan, ang aking pong gagawin ay mag-a-announce po ako ng mga program ng Zion Family at kung saan pong mga BR ginaganap. Ayan. Every Monday po ay meron po tayong tinatawag na gospel sharing. At dito po ay nagre-render po kami sa mga BR, sa may mga nais na gospel sharing sa kanilang mga BR or FBR, ay kindly message lang din po ang ating mga admins and leaders. Ganyan din po ang mga Jesus worker. Dito po kasi ay gospel sharing ay tulad nga po sa kanyang pangalan, gospel sharing, i-share po natin ang good news. Ang good news of Jesus Christ, kung saan po ay tinuturuan tayo dito or ipinlalahad dito kung ano nga po ba ang ginawa ng ating Panginoon at kung paano niya tayo iniligtas. Ayun po. And dito naman po sa Awaken Night, every Tuesday and Sunday. But every Tuesday po, dito rin po ay nagre-render din po kami ng other BR. But here po kasi sa pinakaiba po niya sa gospel sharing is yung mga na-sharean na po before ng gospel sharing ay doon naman po kami nagre-render ng Awaken Night. It's just the same po sa night service, but yun nga po, we call it Awaken Night because we also awakening those those individuals sa kanilang pananampalataya. Kaya po yung mga mapapansin nyo po, yung mga pinagre-renderan po ng gospel ng Awaken Night or night service ay dun po sa mga nakapag-render na po or nakapag-program na po na BR. Kasi we are awakening those individuals and souls. Kaya po. But meron din po sana every Sunday. Ang Sunday naman po is dito po 'yon ginaganap sa FBR ng Zion. Every Wednesday, sorry po. Yung dalawang nauna ko pong sinabi ay every 8 p.m. po ng gabi. Ano po? Kasi ang ating spiritual series every Wednesday and Saturday po siya nire-render. Ang spiritual series po ay every 7:50 p.m.
tuwing Wednesday, at tuwing Saturday naman po ay 5 p.m. Dito po sa spiritual series, from the word po na series, dito po kasi is it's look like a Bible sharing kasi po it tackles about the Bible and it's a series. Kumbaga po talagang kung nais mo po na talagang tawag dito, mapag-aralan ng mas malalim po ang Bible, ay ito po yung tamang oras. Wednesday and Saturday po. Ayun. Every naman po, Thursday, katulad po ng ginawa natin ngayong gabi, ay meron tayong ginanap na prayer meeting. Opo. Dito po sa prayer meeting ay tulad po ng po ni Pastor, nagturo po siya at kung paano at kung kanino mananalangin. And dito po ay nagre-render din po tayo or nangangalap po tayo ng mga prayer items or prayer requests kung saan po pwede nyo po siyang i-send sa mga admins, members, and Jesus workers po. At inaano po naman namin to, nire-relay po namin dun sa maglilid po. And every Friday po ay meron po tayong ginaganap na cell group. Dito po sa cell group ay it's just the same po doon sa dati nating fellowship. Sorry po. But dito po ay mas pinaano po ang word, and meron po tayong idinagdag sa sharing dahil meron pong sharing, may devotion, ganyan po. Dito po kasi sa cell group ay bukod po sa pagkakakilala natin sa bawat isa, ay nagkaroon din po tayo ng additional na Bible na devotion, is para bukod po sa pagkakakilala natin sa bawat isa, ay makilala din natin ang ating Panginoon at kung paano nga ba nabago ng Panginoon o paano hinawakan ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Ayun po. Every Saturday and Sunday po ay may ginaganap po kaming kids ministry. Dito po sa kids ministry or kids venture Faith Explorer, from the root word po, ayan, ang bida po natin dito ay ang mga bata. Opo. Dito po ay kung meron po kayo mga anak-anakan, pamangkin, or dito sa WePlay or sa personal, ay ngali lang po natin dalhin sa FPR din po ng Zion every 3 p.m. to 4 p.m. Para po makapag-enjoy at matuto po sila ng salita ng ating Panginoon. Dahil sabi nga po sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ilapit lang po natin siya sa Panginoon dahil yun din naman po talaga ang sabi ng ating Panginoon. Ilapit ang mga bata sa kanila dahil ang kaharian ng ating Panginoon ay nararapat din sa kanila. Ayan po. Kesa naman po makita natin sila sa basagan, sa blind dates, or nakikipagmurahan lang po or nakikipag-away lang po sa SW. Why not ilapit po natin sila sa Panginoon by dalhin po nyo here. Ba't kasi ini-English ko? Sorry. Pagdala nyo po sa Zion Family every 3 p.m. and 4 p.m. Ayan. Every Saturday po ng gabi ay wala pong nire-render na program ang Zion Family. Dahil po ang Zion Family po ay mayroon tinatawag na online pahinga due to ang mga tao po or ang mga members, officers ng Zion Family and Jesus Worker ay may kanya-kanya din pong mga ministry sa kanilang mga churches. Kung kaya po ang iba po ay nagpa-practice, ang iba naman po ay naghahanda para po sa kanilang mga gagawin or gaganapin sa kanilang mga churches. Ayan, pero sa BR po ni Sir Senpai, wala siya dito. Sa BR po ni Sir Senpai ay may ginaganap po na Bible sharing. Opo. Every 9 p.m. po yan.
kapag ka naman po nakakasaglit po kami o nakakapunta po kami din po ay nag-share, nag-invite din po. Kaya pwede naman po kayong pumunta sa BR ni Sir Senpai. To follow nyo na po yung BR niya para po kapag ka po siya nag-rally ay makikita nyo po agad. Ayun po. Mukhang wala naman ako nalimutan dito sa program. Ayan. Meron lang po akong isa-send na isang ang kulit. Ayan. Ano nga po ba ito? Itong sinend ko. Jesus Christ Zion Family. Subscriber. This is a YouTube channel. Opo. This is our YouTube channel po. Bakit nga po ba may YouTube channel ang Zion Family? Gusto po ba namin kumita? Hindi po. Mas pinadali lang po kasi talaga namin ang paghahanap at para dire-diretso po ang inyong tag dito panood or ang inyong makikita sa sa ang tawag dito, nakalimutan ko, sorry, sa YouTube channel po. Ito po ay ikino-connect din po namin or inaano rin po namin sa FB page po. Sinashare po namin doon ang link upang makaano po kayo sa YouTube channel po. Mas inano po kasi mas pina-full from the top to the hindi po siya pinili, ganun. Para kung sakali po na kayo po ay may naiwan merong nakaligtaan or nakakalahati na po kayo sa word ni Pastor kanina, ay pwede nyo po siyang balikan dito. Ayun. Ayan, tawag dito. Iniisip ko kasi kung paano ko ipapasok yung yung Jesus Worker kasi wala akong logo. Pero ayan. Dahil nga po 'di ba sabi ko po sa inyo kanina ay nagre-render po kami ng bawat BR. Or kumbaga po kami sa mga BRs na mga nais po. But here, hindi lang po BR ang aming iniimbitahan or hindi lang po BR ang kaming tinatawag. Dito po ay ang mga individual. Ayan, yung mga nag-share up dyan, si Dr. Love na nag-preside kanina, si ayan siya. hindi ka Jesus Worker, charis lang po. Ayan, si Sir Sik na nag-opening prayer, na closing song na si Sister Nali. Ayun yung Tomas po, gusto niya daw po maging Jesus Worker but she is our deputy. Opo. Ayun po ay ang Jesus Worker. Kung medyo nagkakaroon na po kayo ng hint, ang Jesus Worker po ay hindi po member or hindi po officer ng Zion Fam. But, lagi na may but they are joining our program or they are doing paglilingkod. Naglilingkod sila sa ating Panginoon kahit wala sila sa Zion Family. They are all workers of Jesus Christ. Kung saan po kahit nasa ibang pam po kayo ay pwede pa rin po kayong makasali sa mga program. Ayan, tulad nga po nila, nag-aano po sila na kahit wala po sila sa Zion Family ay patuloy po silang naglilingkod at nasali sa mga program. Ayan, kaya kung meron po kayong talent sa pagkanta, sa pagbe-preside, sa sa pagtuturo sa mga bata, opo. Sasali po namin kayo sa pagtuturo ng mga bata. Doon sa kindly message nyo lang po si Pastor Yuri at si Pastor Fish para po sa inyo yung mga requirements to join our team. May pa-join our team. Binasa ko lang. Ayan. Thank you so much po, Dr. Love. Wala naman na yata ako nakalimutan. Thank you so much po. Thank you for rendering to us lahat ng mga program ng Zion Family, Sister Mira. And anyway, guys, maraming salamat sa pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. And bago tayo magtapos, I would like to invite all of those people na nandito ngayon sa Family VR. Saturday na po yung gawain namin kasi
medyo hectic na po yung schedule po ng Dr. Love ninyo, ano. And sana kung may available time kayo, total naman wala naman kayong gawain sa Sabado. Kung available kayo, punta lamang po kayo sa family VR po ng aming family. And sinimulan natin to sa isang panalangin, tatapusin natin to sa isang pananalangin. Ako na mananalangin dahil wala nakalista naman doon sa program natin. Okay. Kung anong oras po ay magsisimula po yun 8 p.m. onward po. Oo. And so yun, you are always welcome to our family VR. So let's pray. Father God in heaven, we thank you for this night na sa inyo pong gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil tunay nga, Panginoon, ang pananalangin ay napaka-importanteng bagay, Panginoon, para makakonekta po kami sa inyo, O Diyos. Paano kami tatawag sa inyo, Panginoon, kung hindi po kami mananalangin? Paano po kami makakahingi sa inyo, Lord, kung hindi po kami mananalangin? Paano po kami, Panginoon, paano niyo po kami maririnig kung hindi po kami mananalangin, Panginoon? Paano po kami, Panginoon, makakahingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan kung hindi po kami marunong manalangin? Kaya maraming salamat po, Lord, dahil tinuturo niyo po sa amin, Panginoon, kung ano po talaga ang dapat at kung paano po talaga manalangin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil sa lahat po ng bagay po na ginawa niyo po sa buhay po namin ay kamangha-mangha, kagilagilalas, at wala pong kapantay, Panginoon. Walang kapares, walang salitang makakapaglarawan, Panginoon, kung gaano ka po sa amin kabuti, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Kulang po ang pasasalamat para sabihin salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng inyo pong ginawa sa amin. Kaya, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang papurihan sa lahat po ng oras, pagkakataon at panahon. Kayo po ang maging gabay po namin palagi, Panginoon. Kayo po ang palaging maging proteksyon po namin sa lahat po ng bagay, Panginoon, sa lahat po ng mga problema, sa lahat po ng mga sakuna, Panginoon. Kayo po ang aming maging proteksyon, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Lord, dahil may ginagamit ka pong tao, may ginagamit ka po, Panginoong mga kaluluwa upang maghatid, Panginoon, ng inyong pong salita, upang maglingkod sa inyo, Panginoon, upang maging mabuting impluwensya, Panginoon, sa iba, Panginoon, na hindi pa po nakakarinig, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Kaya, Lord, maraming salamat po, Lord, dahil hindi ka po, Panginoon, nagkukulang sa amin. Maraming salamat po, Lord, dahil kahit ganito pa kami, Panginoon, kung kahit ganito po kami karumi, Panginoon, ganito kami, Panginoon, pabago-bago ng isip, ganito po kami, Panginoon, kahina, Panginoon, kayo po ang nagiging malakas po sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Wala pong ibang Diyos na katulad po ninyo, Panginoon, na makakaintindi po sa amin, kundi kayo lamang, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat po, Lord. Lahat po ng papuri, pagsamba at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Wala nang iba. Sa inyong pangalan, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Lord. At lahat po na nandito ngayon sa Family BR ay magsabi po ng Amen and Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sa bawat oras ng ating buhay. Maraming salamat po, maraming salamat po mga kapatid. And ayun, tapos na po ang ating gawain. And ano pa ba? Meron pa ba kayong sasabihin? Ayun. Thank you mga kapatid. Ano po yung nagpapalambing? Ano pong ibig sabihin?